Pauwi na. So, yan guys. Sorry, hindi na ako nakapag-intro. Pero, ayan, waiting tayo sa Narita Express na train going to Narita Airport. 第2ターミナルと第3ターミナルをご利用のお客様。 Dito na ako guys sa Terminal 2. Yun guys, anduin na tayo sa boarding gate. Nawalan siya ng wallet. Oh. Sa labas na tayo. Yung pala nakita. So, ayan guys, yung aking mga napamili sa aking 9 days stay sa Japan. Konti lang kasi nakapunta naman na before. Yes. So, ayun guys, nandito na ako sa bahay. Yes, nakauwi na ako from Japan. Sorry, hindi na ako masyado nakapag-vlog kasi napakaraming nangyari kanina. OA naman nung napakarami. Kasi kanina, ang boarding time is 12:05 hanggang 12:30. Tapos, lipad ng 12:50. Diba? Ganon. So, kumakain ako para sa plane. Hindi na ako kakain. Matutulog na ako. And then, chinecheck ko lang yung mga gamit ko, yung power bank ko sa bag. Then, napansin ko, nawawala yung wallet ko. So, ang nangyari, medyo nag-panic attack ako. Talagang, kausap ko si Joey sa phone. Kanina magka-video call kami habang naghihintay ako ng boarding time. Biglang, sabi ko, shucks, yung wallet ko nawawala. Kasi nga, chinecheck ko eh. Check ko yung passport ko. Di ba parang meron tayong dilemang ganun pagkaalis tayo. Chinecheck yung mga gamit or number 1, syempre yung passport and the boarding pass. And then sabi ko, shucks, nawawala yung wallet ko. Ngayon, sabi ni Joey, sige, hanapin mo. Tingnan mo niya, baka nalaglag. So, chinek ko sa bag ko, sa backpack ko, sa hand carry ko, dun sa sling bag ko, sa bulsa ng jacket ko, bulsa ko, and anything. Wala talaga. Dun sa, eto. Yan. Chinek ko dyan kung nandyan, baka nasilid ko, wala din. So, punta ko na information. Buti na lang, medyo malapit lang dun sa boarding gate.
Ngayon, marunong naman mag-English yung Japanese na nandun sa information, pero medyo nahirapan siyang i-explain sa akin na ang pagkakaintindi ko is natawag niya na sa custom ng lost and found. Wala pa raw nagre-return or nagbibigay doon yung wallet, ganyan-ganyan. Sabi ko sa kanya, can I leave my info or my friend's info, though may friends nga ako dito, diba? I mean, may kaibigan ako doon sa Japan na pwedeng pwede bang if ever na makita nila, yun yung pwedeng mag-pick up, kasi nga magbo-boarding time na parang nangyari yun is 11:30 mga 11:40, basta malapit na ang boarding time Ngayon, hindi niya ma-explain sa akin ng maayos na kailangan ko palang tumawag muna sa custom lost and found na yun nga nawawala nga yung wallet ko, tas magbibigay ako ng information doon, and then ang mangyayari, hindi pwedeng kaibigan ko yung magpipick up ng wallet just in case na makita nila. Ang mangyayari, parang ipapapackage ko pagka nakita nila or may magbigay doon. So, ang nangyari, ginawa ko, pinuntan ko lahat ng mga pinuntahan kong shops doon sa airport. Hindi na ako meron kasi kung unang pinuntahan doon, yung sa Akihabara, yung pagtapos mo pa lang ng security check, yun agad yung makikita mong duty free shop. Kasi, nagamit ko pa yung wallet doon na isilid ko pa Tsaka nung nandun ako sa loob ng malapit na sa boarding gate ko, may binili akong Calpis water. Yan, pakita ko kung ano yung itsura yan, yung water na yan. Bumili ko ng ganyan, 2. Iinumin ko sa plane, tas ipapatikim ko sa kapatid ko. Ngayon, sige, hanap ako. 3 store yung pinuntahan ko, yung 2 doon is hindi nila nakita or wala akong na-drop na wallet daw or walang silang naitabi. Ngayon, medyo malayo kasi yung souvenir or tax-free shop na binilan ko ng tubig. So, bumalik ako. Boarding time na to ha. 12:05 o 12:10 something na to. Di balik ako. Ngayon, sabi ko dun sa cashier, sabi ko, excuse me, sabi ko, sumimasen, gumanan ako. I think I dropped my wallet here. Tapos, buti na lang yung wallet ko. May video ko sa cellphone. Ewan ko naman kung ba't ko binidyo. Nasa ko nun Osaka. Binibidyo ko lang yung wallet ko na parang pinapakita ko is ganito. Parang pinapakita ko dun sa video is ayan. Naka-front yung Icoca card. Yes, guys. Nakita ko siya dun sa store na pinagbilan ko ng Calpis water and sobrang mangyak-ngyak na talaga ako. As in, nagpa-panic attack na ako. Hindi ko na din alam yung gagawin ko. Yung friend ko, tawag na rin ang tawag sa akin kung ano yung pwede niyang gawin, ano yung pwede niyang maitulong. Pero, syempre, buti na lang, may ID ako dito. 2 ID ko, yung license tsaka yung PWD ID ko. Kasi, kaya pala ako may PWD ID dahil sa mata. Sobrang labo kasi ng mata ko, guys. Hindi lang halata. So, yun nga. Nakita niya yung ID, tas sabi ko, yun nga, sumimasen, sabi ko gano'n, I think I dropped my wallet here, and this is the photo, ganyan. Ngayon, nung pag nagulat siya, sabi niya, oh, gumanon siya gano'n, yeah, gumaganon siya. Tas nung umusod siya ng konti, nakita ko na sa likod niya yung wallet ko, nakapatong. Tas hiningan niya ako ng passport, sabi niya, passport, sabi niya ganyan. Pinakita ko yung passport ko, chinecheck niya ngayon yung information, kung same dun sa ID. Naririnig ko sinasabi niya, February 5, 1990, something, ganun yung birthday ko nga. Tapos, ayun na, sabi niya, yeah. Tapos, inaabot niya sa akin. Tapos, sabi ko, dumarigato. Talagang, sobrang napaka-sincere ng kaka-thank you ko sa kanya. Alam mo yun, yung gusto ko sanang mag-give back. Pero, alam ko kasi, karamihan ng mga Japanese, parang hindi sila ganun tumatanggap. I don't know, pero, parang may mga nababalitaan lang ako. So, ayan guys, I found my wallet. Hindi na ako nakapag-vlog ng mga ganap kanina sa airport dahil nga, para ako ng lumo. Alam mo yun? Doon wala naman akong cash dito, pero everything, lahat ng card ko nandito. Credit cards, debit cards, IDs, tapos, yung GCash card.
na nandito yung pera kasi nga mostly ginamit ko talaga siya sa Japan is yung GCash. So yun, till nung pag naalala ko, parang nalulumo pa rin ako. Pero buti na lang naalala ko talaga yung binilan ko ng tubig na yun. Nakakaloka. Anyway, ayun nga. My trip is, I think, successful trip kasi ang dami ko napuntahan. Nakapag-bonding kami ng kaibigan ko at ng anak niya. Ano ko ba matatawag itong moment na to, itong trip na to? Hindi lang siya successful eh. Beautiful? Yes, kasi guys, Japan yun. Tapos mag-isa lang ako. And number 1, mag-isa lang ako. Number 2, Japan yun. Maganda siyang country. And pangatlo is nakaya kong mag-isa. Like, walang naligaw. Walang ligaw moments. Syempre naman, ba't ka pa maliligaw? Eh, may Google Maps naman na. So, ayun guys, sobrang ganun yung feeling. Ang saya, beautiful, happy, and successful trip sa Japan. And I hope na masundan siya ng ibang bansa naman kasi hindi naman sa nagsasawa ako sa Japan, pero let's try another or different country. Hindi ko sure kung kailan or kung saan, pero makikita niya naman sa next vlog, hopefully. Diba? Wala pa ako naiisip na bansa kung anong next, pero meron yan soon. So yun guys, I think dito ko na-end yung aking whole trip sa Japan, and sana meron kayong napulot, pero I think wala. It's all about documenting talaga. Ayan. Thank you guys for watching and see you on my next one. Bye! How long can you hold onto your breath for? It's been too long.